Hello guys, good afternoon. Malungkot na naman ngayon si nanay, si Lola. Kasi yung kapatid nyo. Alam nyo guys, baka sabi ko nga, gusto ko nang sumuko. Pero pag iniisip ko, kapag sumuko ako, paano yung mga apo ko, di ba? Lalo na yung mga anak ko. Yung inalagaan ko, yung tatay nila sa kananay ay OFW guys. Nasa abroad, nasa Saudi sila. Parehas. At saka paano yung mga pangarap nila na gusto nilang gawin dito sa Pilipinas at hindi naman nila maitiwala sa tatay. Diyos ko, alam nyo guys, ngayon malungkot na malungkot ako kasi itong asawa ko talaga ay walang pinagbago sa mundo. Hindi niya maisip yung mga sacrifice ng mga anak niya na gusto naman nilang gumanda ang buhay. Andyan lang siya na totoo nagtatrabaho, nakatulong din siya, makakatulong din. Ang problema sa kanya, kapag nakainom, ay grabe siya guys. Nagkahanap siya ng kaaway, ganyan. Meron, talagang ganyan, meron lalaki na ganyan. Nagkahanap ng kaaway. Kapag nasagot mo siya, nagdadaldal na yan, hindi nang tumigil. Kahit gusto mong magpahinga, mag-rest ng konti. Naku, alam niyo mga bata, dapat kayong mga anak, maingat kayo sa maging mapangasawa niyo. Maingat na maingat kayo kasi kapag nakapangasawa kayo ng ganyan, nako, kawawa kayo, kawawang buhay niyo, forever kayo mag-sacrifice. Gaya ko, alam niyo ba, dati yan, nung isa pala yung anak namin, yung panganay ko ngayon na nasa Saudi, ayaw na ng tatay ko na ipagpatuloy namin yung pakisama ko diyan sa tao na yan kasi sobra nakikita niya yung sakripisyo ko sa kanya, sinasaktan niya ako, walang respeto sa mga magulang ko, binabastos niya, tapos yung bang inaano niya yung mga pera, hinahalongkat niya yung mga pera na pinagpagura niya. Nasaan ang pera? Nasaan? Saan mo nilagay? Saan mo pinakain? Saan mo? Hindi ko mabilihan ng mga anak ko ng mga gusto ko. Kasi kung may pera yan, talagang nasa isip niya yung kung sakali nakapagpahawak sa akin ng 5,000. Dapat yung 5,000, huwag mong babawasan yun. Kasi kapag binawasan mo yun, malaking away yun. Kaya alam niyo ba kung bakit ko naisip na maging OFW guys? Kasi dahil sa mga anak ko, kaya yun ang ugali niya na gusto kong maging OFW para magkaroon ako ng sarili kong pera guys. Yan ang buhay ko talaga. Kaya dito noon, sipag talaga, grabe ang sipag ko kung paano siya kasipag. Doblehin ko. Magtinda ko sa school, sabi ko sa inyo, makikatulong ako kung may time. Magpunta pa ako magtinda-tinda gabi, ganun ako guys, hindi ako tumitigil. Magpahinga na lang ako siguro kung nandito na ako sa bahay na hapon na, gabi na, yun. Pero ngayon guys, pagod na ako, parang hindi ko na kaya. Sabi ko, Diyos ko, sabi ko, gusto kong tawagin yung kapitan namin kasi usapan namin sa kapitan, wala nang pakialaman. Kasi ayoko nang sa kanya, ayoko nang, yung pagsasama namin ay para man lang sa mga apo, mga anak na, kasi may isang compound yung sa amin, kung ano yung may tulong niya, yun na lang, may tulong niya, basta dyan, kung sa kusina, gusto niyang kumain, kung may pagkain dyan, kung ano yung, babayaran mo yung araw niya, arawan, ganyan, parang hindi mo nasawa arawan. Kung sakali, pinaglaba mo, o pinagwalis mo, pinag-ano mo ng baboy, iniisip niyo yun, hindi libre yun, mga kapatid, hindi libre yun, babayaran mo yun, one day, 200, 300, ganun. Kasi, hindi pwedeng hindi libre. Ay, libre, wala yun. Wala sa kanya. Tapos, yan, kapag, nagsiselo sa akin kasi, bakit daw ako yung pagkatiwalaan ng mga anak ko sa gusto nilang gawin dito sa bahay nila, gusto nilang magpagawa ng ganito. Kasi, ako yung matino ang utak, di ba? Hindi ako naglalasing. Paano naman siya magtrabaho yung mga tao? Gaya ng ginawa nilang bahay. Ang dami naming gastos dito sa bahay na to guys. Alam mo, itong bahay na to. Kaming tatlo ng anak ko. Kami ang anak ko ang gumastos dito. Never na napaganda. Tingnan nyo naman ang itsura ng bahay, di ba? Hindi maganda. Tingnan nyo yung itsura ng bahay. Hindi maganda. Yan. Yan, di ba yan? Walang kaplano-plano na bahay to. Walang kaplano-plano. Tingnan nyo. Ayan, tingnan nyo. Tingnan nyo. Walang kaplano-plano. Walang kaplano-plano. Ang luwang na bahayan. Walang kaplano-plano. Uy. Uy. That's me.
Kasi yung anak ko guys, pupunta sa school. Ngayon, doble ang ano ko ngayon kasi panggabi sila, panghapon. Kaya ngayon, tingnan nyo, ang dami kong trabaho guys. Yan. Sana matulog man lang ako kasi alam niyo naman ang hirap kapag gabi, magpadede ka ng baboy, magtingin ka dun kasi mga biek ay siyempre kailangan titingnan mo din. Kulang yung gatas, kailangan magpadede ka. Grabe ang pagod guys. Lahat yan, ako paran ko. Pero yung asawa ko, grabe yung utak niya. Iba. Parang utak abnormal. Parang utak abnormal guys. Kaya sabi ko, isarado ko to kasi magbabantay ako dun sa isang apo ko dun. Kaya sabi ko, Diyos ko, siguro sabi ko kung ako yung mawawala. Kawawa talaga yung mga anak ko. Kawawa sila kasi iba yung nanay na umintindi sa mga anak. Diba? Sa mga apo. Diba? Ayan, iwanan ko muna yung mga tatikupin ko dito. Alam nyo guys, itong ugali ng yung asawa ko. Ganyan din yung ugali ng tatay niya na Chinese. Napakapangit. Sobra. Napakapangit. Kasi yung tatay niya dati, yan din namatay yung biyanan ko na babae. Nagsusumbong sa akin. Sarado ko muna yung ilaw kasi kwentuhan muna tayo guys. Mga baboy doon at saka yung alaga kong baby. Yan o, tingnan nyo, naglaba. Kaninang umaga, naglaba. Ha? Bahay ng anak ko guys. Alam niyo guys, ang ugali ng asawa ko. Ito yung bahay ng anak ko, katabi namin. Ito yung anak ko na laging kumakampi sa akin. Dati kinakampihan din niya yung tatay niya, kaso lang pangit ang ugali. Alam niyo guys, yan. Ito ang ugali ng asawa ko. Kaya sabi ko, ang Chinese, hindi maganda. Ang ugali maganda yung iba, pero, Diyos ko, yan, titignan natin yung baboy doon. Yan, dito. Alam niyo guys, sabi ko, mahal ko rin ang asawa ko noon. Pero siya, ngayon tumatanda na siya, grabing ugali. Sobrang pangit, napakapangit. Kasi, ikaw ba naman na asawa, ayan, nag-ibrib ako, nagpaligo ng baboy, ayan, huwag na sila malinis. Malinis. Nagigib na ng ganyan trabaho ko talaga lahat ng dami. Alam niyo ba naman, ganyan ba yung lalaki, yung asawa na, alam niyo guys, ito yung number 1 na consumption ko talaga. Kaya gusto ko, sabi ko na, ipakulong. Kaya lang, kung ipinakulong mo yan, magagalit sa akin mga hipag ko. Diba? Kasi, mula noong nagtitiis ako hanggang ngayon, hindi ako maintindihan ng mga ihipag ko kasi ang intindi lang nila yung kapatid nila yan andun sa mangga. Alam yan, hindi yan titigil hanggat hindi makatulog, salita ng salita, kinakaaway ka niya, yung bang kumukuha yan ng kunwari, sinasabi niya na, yung nanay yun na yan, gastador, pakialamero, lahat-lahat, inaano yung anak niya, ganyan. Naku, Diyos ko. Magsiraan ba kayo mag-asawa kung ang mga anak mo ay sila yung inaasikaso mo? Kaya yung asawa ko, ewan ko. Sabi ko, bahala na lang ang Panginoon. Sabi ko, kung pwede lang sana sabi ko, ayaw ko naman susuko guys na ako yung unang mamatay kasi kawawa yung mga apo ko, lalo na itong apo ko na to. Ito, yung babae na yan, itong baby. Makalola yan ito. Makalola yan. Makalola. Sobrang makalola yan. Dito muna ako. Ayan, dito muna ako mag-rest. Mapahiga. Kasi, kung doon ako, makipag-away na ako doon guys. Kaya yan, ang hirap talaga. Tingnan nyo naman ako. Buhay ko dati sa OFW, hindi ako ganito kapangit. Ngayon, tingnan nyo. Haggard na haggard. Paano? Makakarinig ka na, pagod ka na nga sa trabaho. Makapagod ka na sa trabaho, nandiyan pa yung demonyo. Nako, Diyos ko.
Kaya kayong mga teenager, ito yung advice ko sa inyo. Mabuti na lang guys, nagpapasalamat ako sa Panginoon kay Apo Santo Niño. Yan, nandyan si Apo Santo Niño. Si Apo Nazareno. Yan, nandyan si Apo Nazareno. Nasa akin din si Mama Mary, si Boy Papa Jesus. Nandito si Apo Santo Niño. Yan. Nagpapasalamat ako guys. Yan ang malaking blessing sa akin kasi yung mga manugang ko ay hindi ganyan. Thankful ako talaga guys. Diyan ako nagpapasalamat. Kasi yung manugang ko na bahay nito, super bait. Never niyang pagsabihan yung asawa niya na, wala kang ginagawa, ganito. Hindi ko yan kahit pagod na pagod yan, tuloy pa rin ang buhay. Tuloy pa rin ang trabaho niya. Maaga siyang gumising, pumunta sa trabaho, maggawa ng sasakyan. Kasi mekaniko siya. Yung isa naman, magbubukid lang, pero wala kang marinig na salita na masasakit. Tahimik lang sila at magalang. At saka mahal nila yung mga asawa nila. Iyan, ako, sobrang bastos yung asawa ko. Sabi ko nga, huwag niyong gayahin. Sabi ko sa mga apo ko, pag kayo ang may pamilya, huwag niyong gayahin ang lolo niyo. Kung yan ang minanay niyo, sabi ko, kawawa kayo. Iiwanan kayo talaga. Wala na, maliban lang kay lola. Sabi ko, ito, martir na matanda. Hindi niya iniwan kasi mahal ko yung mga anak ko. At least ngayon ko siya. Pero yan, pag sa ere guys, na magkakasakit, sabihin mo na galit ka, pero inaalagaan mo pa rin. Pero sabi ko, hayaan mo na, kasi Diyos naman ang magbalik sa iyo, di ba? Yung ginagawa ko na yun, Diyos naman ang magbalik sa akin, yung kabutihan ko sa masamang tao sa iyo. Gawan mo siya ng mabuti, para sa ganun, ay hindi ka rin madaling magkasakit. Yan lang guys, kaya marami na akong na-share sa inyo na buhay ko. Ganyan palang buhay ni Lola Lydia, sobrang sakit, sobrang hirap. Nako, dami ko nang nasaranasan yan guys. Muntik pa niya akong pinatay. Alam niyo, punta ko sa abroad. Magpa-flight na ako ha. Kinuha niya yung itak. Gusto niya akong itakin. Sabi niya, putulan ko na lang yung leg mo para hindi ka na maka-abroad. Patayin na lang kita. Alam niyo guys, dun sa shop ng anak ko, hating gabi, malapit pa yun sa sementeryo. Dahil hindi niya ako mapatay, dahil nagmamakaawa ko. Iniwan niya ako doon. Ang lakas ng ulan, natatakot talaga ako. Yun ang buhay ko na hindi ko, Diyos ko, nangilabot pa ako. Yun ang buhay ko guys na hindi ko makalimutan, hindi ako makamubuon. Tapos sabi ko, nagpapasalamat ako nung nakasakay na ako ng bus na papuntang Manila na magpa-flight na ako. Thank you Lord, sabi ko kasi, iniligtas mo yung buhay ko para sa mga anak ko. Dahil yan, sabi ko, gagantihan ko yan para sa mga anak ko. Ayan, kaya nung nakaalis na ako guys, sobrang thankful ako. Sabi ko, thank you Lord, thank you so much. Dahil nakatagpo ako ng mabait na amo, makaintindi sa hirap ko. Yan, marami na akong na-share. Meron pa yan, second kabanata yan. Kaya bye-bye na. Ingat palagi yan. I love you all. Yan, ito parang maganda naman si Lola yung ngayon. Oh. Tignan nyo. Wala na yan. Wala na. Pangit na. Bye-bye.